maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong give up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart. Hello, 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 and welcome sa atin pong mga utapan, huntahan dito nga po sa Moms at Heart patungkol sa mga super agers. Paksain po natin kada huling Sabado ng atin pong buwan. So, ang inyo pong Mami Besilios, welcome everyone dito nga po sa ating mga usapang super ager. Kayo po ba ay sasama sa amin? Special ang aking pag-hello doon po sa ating may bit-bit na PM baby o baka hindi bit-bit, nandyan lang sa isang tabi. Dahil through that ay makakapakinig po kayo over 702 DZAS-AM1. Wala na pong pipihitin, takto, isang istasyon lamang. Or di kaya naman for those na gusto tayong mag-view sa atin pong FEBC Radio TV or di kaya naman sa Facebook ng Moms at Heart or di kaya naman po sa Memo ni Mommy ay pwede na naman po yan. So makikita niyo po ang aming mga smiles, ayan, yung mga galaw-galaw ng aming mga face, ulo, ayan, at kung ano-ano pa pong mga gestures. Ang lahat ng yan made available to our membership with Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And now, i-welcome na po natin ang aking pong katandem all the time sa ating usapang super ager. Hello, Mami Teen! How is life? At maganda na naman ang ating mga usapan. Hello po sa ating mga super agers like us. Pero si Mami Teen, hindi pa masyado to eh. Yan. Soon Sige, to bati. be. You greet. Magandang hapon, magandang tanghali, magandang umaga, magandang gabi sa ating mga tagapakinig, saan mang dako ng mundo po kayo nakikinig sa amin sa araw na ito. At kami po nagagalak at kasama namin kayo sa ating mga kwentong-kwentong pang super agers. Sasabihin ko sana sa ating huntahan sa hapong ito o sa umagang ito, saan man po kayo naroon. Yes, so alam mo yan na nakakatuwa sa ating mga technology, ano? Kasi parang ang dami mong pwedeng maisip, parang laro-laruin mo, di ba, no? Na mga oras ganito pala, no? Minsan nga, mag-iisip ako, anong oras kaya ngayon then I'll think of a place. Aba, lumalabas agad siya, di ba? Yon. So, nakakatuwa po, no? And sana po ay magamit natin ang mga technology na ito with wisdom and for our betterment. Ayan. And of course, pagka po itong mga partner na ito, yan, si Mami T ng ating kasama, nag-uusap po tayo patungkol sa super agers. Ayan. Okay. Yay! Siyang super agers. Parang 50s, the golden years of our life. Oo, at tapos parang pumapasok din yung pag super agers kasi para tayong may powers pa rin we don't even say in spite of our age, no? Parang as we age, tayo pa rin ay merong mga angking mga bagay na maaaring magamit pa rin natin up to the last days na ibibigay sa atin ng Panginoon. Alam mo na, banggit mo yung last days, sometimes like when I realize na yan, ako, 2025, dadagdag na naman ang edad natin, Tapos pag sinasabi ko, Lord, parang this is the final lap of my life. O, di ba, Na sana, Lord, nothing will be left behind. Siyempre, madami pa tayong iniisip. Sabi nga ng mga iba, ano ba, 70 ka na, hindi ko pa nauubusan ang gusto mong gawin. Ang dami-dami mong mga gustong gawin. And especially yung aking retire, ayan, na life in the farm, ay ang daming nagko-comment din patungkol dyan. And so, yun lang po, I think ang sagot lang dito is, as long as we're still here, let's not put a boundary kung saan tayo gustong dali ng Panginoon. O, di ba,
Parang hindi natin dapat lagyan niya ng tuldok na, oh, hanggang dito lang ako, mga bakod, na ayaw natin, di ba? And Mm-mm. like you, oo, lumipat ka lang ng channel, ayan, di ba, Kaya no? nga. Alam Nag-retire mo, ka, pero Mami, meron oo. kang ginagawa ngayon. Nagustuhan ko yung sinabi mo, no, yung kasi dun sa sinabi ko nga na parang yung mga final moments ng ating buhay, parang when you said it, it sounded so positive. Hindi siya nakakatakot. 'Di ba? Kasi parang madalas sa mga naririnig natin, sa mga super agers, parang yun na nga, parang, and now the end is near. And so I face the final curtain. Parang ganun na yung Yes. doon ka na sa idea wala ka nang pwedeng makontribute. Pero ang ganda ng pagkakasabi mo, parang even up to the last day, ay meron pa rin ho tayong pwedeng gawin para sa Panginoon. Nakaka-inspire marinig. Yes, oo. And ito po, no, panawagan sa ating mga super agers, yung pong ating edad, no, ay of course anyone na talagang hindi pa kinukuha ni Lord ay gift of life yan. But to us na mga yung mas matagal na rito sa mundo, di ba? So ang dami na nating mga learnings, ang dami na nating mga bagay na napagdaanan, nakita, di ba? Ay maganda that we share this to the young ones, di ba? Mm-mm. Pero in doing the sharing, at yun nga yung tuon ng ating pag-uusapan, because no, Mhm. habol pa rin tayo, love month pa rin. Oy, happy Valentine's. Did you celebrate your Valentines? Yes, of course. It was filled with a lot of red things with our church mates. Ginawa yun sa isang Ay, bahay ng isang member ng church at nandun yung mga several couples. Kaya exciting. Mami, ang kagandahan pa ng aming Valentine, yung mm, mga couple na nandun, combination siya ng mga young couples. Siguro yung babae, kunyari, nasa 40s, tapos merong 60 years old yung asawa, may ganon. Pero meron ding mag-asawa na ng mga 50 years. mm, mm, mm. Diba? So, nakakatuwa yung combination. Kaya, we really had a good Valentine celebration. Oo, natatawa ko kasi I recently attended Golden Anniversary. Hello po Mm. sa ating mga couples na yan, I think si Mel and yung kanyang wife ay sabi nung wife, mahina ang tenga, mahina siya magsalita, ako naman mahina ang tenga ko. So bagay kami. O di ba joke yun? Kaya when you get to be in the golden years and in the golden wedding anniversary, ay doon natin makikita na there are really things that need to change. Di ba, no? Okay. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay since it is love, we're being conscious and focused dito po sa ating mga relationships, no? At this is talking about super agers relating with our adult children. Siyempre, di ba, pag super agers tayo, adult na yung mga anak natin. Kaiba na, well, maybe baka for some na nag-adapt, no? I don't know. But generally speaking, yan. When you are super aged, may anak ka ng may pamilya, Mm-mm. correct? Mm-mm. Parang wala ka pang apo, but that's fine. Nga Mm-mm. lang, adults na yung ating mga bata. And Mm-mm. as a super ager, when we talk about this mga love, no? Di ba naiiba na yung expressions of love natin when we become super Mm-mm. ager and we're dealing with our, itong mga adult children. Oo. Nag-iiba na. Unlike when they were younger, yung expression ng love ng mga anak natin sa atin ay makikita natin pag sinabi natin, oh, kiss mommy. Di ba may ganon? Oh, hug mommy. Parang pag ginawa yan ng mga maliliit nating mga anak or Ang baka cute, hanggang no? grade 6, uy, mahal na mahal ako ng anak ko. Pero pag medyo teenager, yun yung mga ayaw na nga yatang nagkikiss or naghahag. So medyo wala mo na sa picture ng konti. But then, ibang usapan pag adult. Kakaiba, Yes. Oh. kakaiba na yung expression ng pagmamahal Mm-mm. nila sa atin. Ah, Correct. And oo, di ba, Mami? sometimes, parang, halimbawa, makikita mo na, o di sige, gathering, no? Magkasama kayo, tapos kinis ka isa. Tapos makikita mo para nakaakbay dun sa wife or yung husband, yan. Tapos madaming kisses, di ba? Parang ganon. Na parang,
Iba na. O, di ba? No? So, ito. Okay, so ano po ating gagawin as super agers in terms of what we call this love relationship with our adult Mm-mm. children? Okay. Unang-una, i-check natin yung ating confidence sa sarili. Mm. Are we confident enough to say that, yun, kahit na yung example ko, di ba, na isa lang ang kiss mo, tapos mamaya-maya natanaw mo, aba, ang dami nilang kisses, no? Meron pang, parang iba pa yung giggles nila sa isa't isa kaysa sa'yo, o, di ba, no? Pag tayo ay, yun nga, let's check our confidence. Parang, Oo, oo. yun, Ah, insecure ka agad. Oo, mami, kasi kapag meron tayong konting insecurity siguro, parang i-compare na natin yung Mm, pinapakitang affection ng anak natin doon sa kanyang spouse, doon sa kanyang partner. Pero when we mm, are confident, regardless of what we see, as long as nakita natin na yung anak natin, binibigyan pa rin niya tayo ng pagpapahalaga, mas nagiging masaya din tayo kung ano yung mga relationships na meron siyang nabibuild niya around him, outside of us, outside of mommy, outside of mama. outside, parang outside. Oo, parang dito ang aking nais na sabihin ay, i-check natin kasi yung confidence natin. Kasi sometimes we tend to express our insecurity sa pagiging demanding, no? Or Mm. influential dito sa ating mga anak, no? Kasi Mhm. parang i-exert mo, kasi ganun yun eh. Oh, actually, ito, segue po, kahit na nga po hindi sa anak, ang isang taong insecure, mapapansin niyo po ito, siya yung laging parang gusto niya na, alam na, push niya yung mga ideas niya lagi, yung parang domineering sa isang meeting, no? Kasi gusto niya masatisfy that, hey, eto ko. So I need this. So yun po, no? So maganda that we settle our self-confidence, and especially kasi itong mga adult children natin will be moving, no? From us being the center of their attention. O, di ba, no? Mhm. Correct, correct. To Mm-mm. their family, o, di Mm-mm. ba? Sa Mm-mm. kanilang pamilya. So, yun po ay isang katotohanan. At yung katotohanan na yun, hindi tayo dapat ma-insecure. Di ba sa wedding nga, sinasabi na, I did not, hindi ako nawala ng anak. I gained, di ba? I Sa wedding, gained, sinasabi yan. oo. Oh, Tama. Mm-mm. I gained another child. Kasi like ako, puro lalaki yung anak ko. Eh di ayun, meron akong mga manugang na mga wives nila. So I gained two daughters. O, di ba? Parang ganun lang yon. So nagkaroon ako ngayon ng mga anak na babae. Okay, so let's go to number 2. Ano naman tong tip number 2 natin para maging maayos at sabihin nating malago ang ating love relationship with adult children? Mm-mm. Mami, ang tip number 2 natin, watch out being too observant, no? Para ma-avoid po natin yung pagiging critical sa kanilang mga Mm. ginagawa o kaya palapuna, no? Magiging palapuna tayo sa ginagawa ng ating mga anak. Uh, Considering adult na sila. Mm-mm. Kasi they have their own wings so they can fly on their own. So we don't treat them like children. Yes, oo. Ito kasing being observant, yung ba parang lagi ka nakabantay. Yung laging, yung parang tinitingnan lagi, ano kayang gagawin nito, ano kayang mga desisyon nila, uy, saan sila nagpunta, uy, nakapost sa FB, ganito, parang di ko alam yan, yung ganong bagay, no? And kaya nga po, ang sabi ng ating Genesis, di ba? We shall live, parent, mother, father, and cleave as one. Kasi, alam mo, kapag kasama-sama together, kahit na sabihin natin, alam mo na, magkaibang bahay, kunyari, pero nasa isang compound, nag-friction pa din yun. Kasi nakikita pa rin yung ways, di ba? At dahil doon, parang ito, very common na mapansin. Parang, una, bakit yung asawa mo parang ang tagal-tagal doon sa telephone? Parang, sino ba natin kinakausap niyan sa cellphone? Oras na lang, nandiyan pa. O, di ba yung mga ganong bagay, no, napapansin. At kung ano-ano pa. O, di ba? Parang,
Oo, para ka pa ring helicopter parent noon. Kasi di ba nung bata Mm. sila, meron tayong tinatawag na mga helicopter parenting. Yung Mm. lahat ng ginagawa ng anak natin, binabantayan natin, sinasabi natin, pati yung kung Ubering. kailan magtutoothbrush and all. Pero ngayon, oo, di ba? Dahil maliliit pa lang sila. Pero ngayong adult na sila, they should really be allowed to do things on their own without us necessarily imposing on what we think is right as we observe, ay mukhang tama yung ginawa ng anak ko, ay mukhang mali, mukhang hindi dapat ganito. And then, nagiging critical po tayo sa kanila. At saka ano, talking about yung mga observation natin, kasi like, magkaiba tayo ng generation eh. Like ako, boomer, no? Siyempre, iba yung mga priorities ng boomer, iba rin yung styles, di ba? And so, if we have this tendency to just keep watching over them, ikaw din mai-stress ka eh, di ba? Parang, ikaw rin maaapektuhan ka nitong sinasabi natin na observation ways natin. O, di ba? Tama, tama, mami. Gusto ko yung sinabi mong may stress ka. Alam mo, meron akong prinsipyo, meron akong madalas sabihin. Dun sa mga nag-o-observe lang, dun sa mga bystanders, ang madalas kong gustong sabihin sa kanila, nakikinood na lang kayo, marami pa kayong opinyon. Manood na lang kayo para hindi kayo ma-stress. 'Di ba? Kasi Yes, stressful pa oo. eh. If you would want to watch over our children and then tayo ang napapagod, tayo yung nag siguro medyo umiinit din minsan yung ulo natin kapag yung sa tingin natin, bakit hindi yun ang dapat niyang ginawa as we observe? He could have taken a Mm-mm. different route. Bakit hindi yung route na yun o yung ruta na yun ang pinuntahan niya? So, Correct. Oo. avoid stress, huwag masyadong magbantay Yes, o oo. maging Actually, palapuna. ano ba itong mga areas na to na madalas ay nababantayan natin? So, yung isa ay yung, alam mo na, yung paggastos. Spending, correct. Paggastos, oo. Yung spending ways nila, di ba? Na Mm-mm. parang for you as like me nga, yung boomer, di ba? Alam mo na, we were raised sa matipid, we were raised to be Mm-mm. very conscious of our expenses, ganyan. And we also did that to them. Tapos ngayon makikita mo na, ang dami-dami mga pinamimili nito. Parang, ito, di naman dapat ito bigyan yung mga apok nito. Bakit ang daming ganito, no? Parang, apo, ano ba yan? 10 na yung sapatos mo, eh. Ba? Yung parang gano'n, ang dami-dami niyang shoes, di ba? At halimbawa, bumisita ka sa kanila, nakita mo, ang dami-dami ng laman ng refrigerator, pero parang ang daming leftovers na wala lang nandoon. So yun, ikot-ikot ka na doon, di ba? Watching them and observing them, no? Pati minsan yung kanilang pagsasaayos ng kanilang bahay, ano? Pag-aayos ng kanilang bahay, halimbawa, meron silang biniling gamit. Parang sa'yo, ba't ba ito bumili na naman ng ganitong gamit? Sana ano na lang, o diba? So those are the things po na minsan ay napagtutuunan natin yung kanilang spending, no? Ways and nakadugtong yan sa ating consciousness of finances. O isa pa, yung kanilang being overly career conscious, di ba? Ano, parang hindi ka na tumitigil, hindi ka na halos ah, nakakausap dito sa bahay, parang gano'n, ano, di ba? Parang yung mga apo ko, napapabayaan na, di ba? So those are things also na maaari nating sabihin na manood ka na lang. Manood ka na lang. Oo, mami. Okay, okay yung huli mong sinabi, swak na swak sa tip number 3 natin. Kasi dun sa tip number 3 natin, ang sabi nga natin, advice only when asked. No, para Correct. ma-avoid po natin yung, oo, maging hooked with accountability. Ang ibig sabihin, katulad niyan, yung career niya, siguro pag kailangan nila yung payo natin, tatanungin din lang naman nila tayo kung sa palagay mo, gagawin ko ba to o tatanggapin ko ba tong offer na to, no? Yes, So oo. unless they ask, we don't volunteer our opinion. Ganun na yata Mm-mm. yung mga ano ngayon yung mga anak nating mga adult, even if they're not yet married. They don't want to be Mm-mm. told. Para tayong Yes, laging oo. naghihintay. Wait and see ka lang for them to ask. Yes, correct ka. However, let us be generous, no? Praising them for actions na nakikita natin na magaganda. O, di ba? Mm-mm. Parang
kabaligtaran ito nung isa na you get to be an advisor, no, sa kung ano-ano nilang mga ginagawa, ano. So, instead of that, pipick upin natin yung mga bagay na yun, makikita natin sa kanya. Or, when we wanted to advise, tanungin natin, parang in a form of question, di ba? Na para magkukwento siya sa atin, no? So, halimbawa, o anak, kumusta na nga yung trabaho mo dun sa ano? Talaga? Yun, o, di ba? So, hindi Mm-mm. mo siya pinapalabas na you are asking kasi gusto mo na namang, yun naman, di ba, mag-critic-critic ka na naman, mag-advise-advise ka na naman, di ba? Mm-mm. And so, senior ng anak mo yan, edi yun. Tapos, ay, di ba umalis ka dun sa isang work mo, no? Bakit nga ba umalis dun? Okay. So, itong next work mo, ganyan. So, parang nire-reinforce mo siya. Instead Mhm. of thinking na, lipat-lipat ka naman ng trabaho. Anak, tinan mo ka. Diba, Rolling Stone gathers no moss. O, ikukutan mo pa ng ganyan. Parang, parang, sabihin, yun nga po. Kasi, if there's one thing, kaya ano, sa atin pong mga adult children, I relate much ba mga adult children? We wanted to our super ager parents that we know things. Diba? Maalam tayo, gusto natin ito. And so because yun yung, kumbaga, that's where the adult children are coming from. So tayo naman, the super ager, let's balance it with appreciation, affirmation, o di ba? Rather than, picking on their ideas and their ways. O tama ano? Para love relationship gets to be harness and growing. Okay ba? Oo nga, Mami. Napaka-important talaga na alam natin yung role natin sa buhay ng ating mga adult children. Kasi in doing so, nalilesen yung mga bagay na maaaring mag-cause sa atin ng mga misunderstandings. Kaya yung tip number 4 natin, we have to manage emotions and be less Mm-mm. personalan with matters of expressing our care and affection. Kasi gusto natin silang tulungan, gusto natin silang gabayan, gusto natin silang i-advise, minsan dahil nakikita natin kung ano yung ginagawa nila. But then we still have to have some leeway for them to handle their lives kasi malalaki naman na sila para ma-avoid din yung mga conflict. Mm-mm. And another thing, kaya nga we should also manage our emotion. Kasi Mm-mm. when they talk about yung mga plano nila sa buhay or nakikita natin and then we are less critical about it, we are also putting ourselves doon sa safe side. Diba? Kasi pag nag-a-advise tayo, parang tayo yung nagiging accountable. O diba? Parang ganyan. O anak, ano kaya gawin mo na to? Ganyan. O, sige, sumunod sa'yo. Yun, medyo hindi maganda. O ngayon, babalikan ka as the accountable Mm-mm. person, di ba? Pasasalo sa'yo ngayon. Kasi di Mm-mm. ba sabi mo ito? So, to complement itong ating sinasabi na managing emotions, huwag natin ientangin yung sarili natin doon, di ba? Parang be happy. Yan, bayaan mo siya doon sa kanyang mga decisions, bayaan mo siya sa kanyang mga ways. Another thing dito sa ating sinasabing managing our emotion, yung bang taking things personal, yung masyadong, parang may sinabi yung anak mo, and parang napaka-personal yung dating sa'yo. So, anong tawag dun sa English? Parang take things lightly. Take things lightly. Parang halimbawa, ito example. O ma, sa'yo na yan. Hindi na namin gusto yan eh. Sa'yo na lang. O, di ba? Parang binigyan ka, tapos merong ganong sinabi, hindi na nila gusto, tapos sa'yo na lang, bibigay ko sa'yo. At di ba, you can take that parang, wow, napaka-emotion, hindi mo gusto, kaya mabibigay sa akin, pero kung gusto mo pala, hindi mo ako bibigyan. Di ba yung ganon? Yun ang personalan. Yung example ko na yon. At marami pa siguro, no, that our adult children may say to us or answer us back na medyo parang nagpi-friction sa atin, di ba? Did you notice na ang mga adults, even your own children, ang bilis nila sumagot ngayon, di ba? Oo, oo. Parang
They are always ready to answer back. Mm. Siguro hindi katulad natin dahil nga sabi mo magkaiba nga yung generation, definitely natin ang ating mga anak. Even as yung generation nyo, generation ko, siguro tayo we were still taught na to talk back. 'Di ba? Parang we were just taught to listen, ha? Bawal kang magsalita, bawal kang mag-express ng iyong opinion. Only the opinion of the adults matter. Pero ngayon hindi na. Yung mga bata, hindi ka pa nga tapos eh. Kalahati pa lang yung sinasabi mo, may sagot na silang nakahanda. Binememorize na nila sa utak nila yung sasagot kay Oo, nanay. di ba? So, and not only that ha, sometimes yung kanilang pangangatwiran ay magugulat ka, maganda, di ba? Parang ikaw mismo, o nga, no, hindi ko naisip yun. Mm, mm, Parang mm, ganyan. mm. Kaya babalikan natin tip number 1. Let us not be insecure. Kasi kung insecure ka, tapos binalikan ka at parang, uy, mas magaling pala ito ano sa akin, mag-reason out, ano? So, maapektuhan ka na, pe-personalin mo na yun, di ba? So, kagaya no, napakasimple lang na, alam na, hindi, sa'yo na nga lang yan. Ayaw na namin yan. Or, ayun, dami na kasi namin yan. Sige, makunin mo na yan. Parang gano'n, di ba? So, you can label that as something na, parang, di ba? Parang, at sakit, no? Or, o ma, parang, nandiyan pala kayo sa ano? Parang, iisipin, o ma, nandito kami. Tapos, ba't di ako sinama? Di ba yung gano'n, no? O kaya Ba't hindi di man ako lang kasama? nagsabi, hindi man lang nagpaalam na pupunta pala sila. Mm-mm. Kung sinabi nila, I could have gone with them. O dyan tayo pupunta sa number 5 na tip natin, mami. 'Di Yes, ba? ano nga yung vibe? Ang 5 natin, be flexible and let go of the adult children. Avoid tagging along and joining in their affairs unless invited. Oo, kasi sometimes, yun nga yung ano, mahalaga po ano. So sana po ano, as we kept sharing about this life of the super agers, ay meron na po tayong nahuhubog sa ating kaisipan na nais namin ni Ma'am Shitil na magkaroon po tayo ng personal life natin as a super ager. Yes, Yan. exactly. Yun po yung nais namin yan, ihain na pagkakataon, isang bukas na Mm. pintuan na wag po nating masyadong entangle, no? Parang ikabit masyado yung sarili natin dito sa ating mga adult children. And let us also not tolerate them depending on us for a lot of things, especially mag-alaga ng anak nila. Parang gano'n. Apostolic duty. Yun ang Oo. madalas Un- sabihin un- eh. unless, may mga extreme, no? Like, halimbawa, Mm-mm. I see other grannies taking care kasi nga, nagkaroon ng problema yung anak, di ba? Nawala yung isang mate, di ba? Whether sabi nga ay sumakabilang buhay or sumakabilang bahay or whatever reason, ano? So, nag-help. However, ang maganda pa rin po, even in those situations, meron tayong boundaries. Bahay. Meron tayong boundaries, no? Para po itong mga adult children natin will also feel na we are not there for them forever, di ba? Parang kasi I listen also to some other super agers na parang wala na silang buhay sa sarili nila. Parang hindi na sila maka-decide, hindi na sila magkaroon ng, yung alam na, syempre, as super agers, we still have our own desires, no? Pero hindi na nila magawa yun kasi nga, sobra na silang nakalock doon sa apostolic na yan. Like, ito yung recent na naalala ko na nagme-message siya sa akin, pag-pray ko daw siya, ganito. Kasi parang 60 plus years old na siya, nag-aalaga siya ng isang anak niya, bigla ulit na buntis, parang ganyan, ano? So, parang isipin mo, parang 8 months pa lang yung isa, tapos eto na naman. So, naku, kalikutan, binibiro ko nga siya. Hala, maghahabol ka niyan. Maghahabol ka na dun sa isa. Yung isa umiiyak. Sabi ko, hala, magpalakas ka, di ba? And, yun nga. So, paano, nasaan ang iyong boundaries, di ba? Dapat meron din Oo. tayong Mm-mm. boundaries. Opo, sa atin pong mga tagapakinig sa araw na ito, ang layunin po natin ay parang even
with the age that we have right now, empowered pa rin po tayo to have our own lives, na hindi po tayo dependent sa ating mga adult children, na katulad nga nung naunang nabanggit na ni Mami Bessie, yung maging yung mga plano natin, yung paglakad natin, kung saan man tayo pupunta, will always be dependent on our children. Maraming mga linggo, mga buwan na po natin pinag-uusapan yan, that we are being encouraged to have our own hobbies, things that we can do, para po hindi tayo yung nagtatag-along sa ating mga anak, at hindi rin po tayo at the mercy of our children. Napakaganda na meron tayong siniset din na boundaries. Sige, mag-aalaga ako ng apo ko, pero hanggang ganitong oras lang, o kaya ganitong araw lang, o kaya sa ganitong okasyon lang, hindi yung mula pagkasilang hanggang magiging teenager na si Apo, kasama pa rin si Lola. Hindi po ba? So Or, we really have to hindi set na nga, boundaries. oo, kagaya no, na siya ay nag-aalaga na nung isa, tapos bigla na namang manganganak ulit, o di ba, no? So parang it's so stressful for a senior age na yan, di ba, no, na ang toddler yung isa. Of course, ang hirap mag-alaga ng mga bata, di ba? And sabi nga po, parenting is really for the parent. Parenting is for the parent. Sorry po kasi Yes. naalala ko may mga nagpapa-counsel sa akin na lola, hindi ko talaga sila kinaka-counsel. Kasi mahihirapan po tayo. Dapat ang accountability pa rin ay sa kanilang mga Magulang. magulang. Mami, Oo. tama po, no? Talagang parang I can never overemphasize, because I may not be a super ager yet na talagang 60, no? But I am on my way there. Ini-encourage ko lahat ng mga tagapakinig na nasa katulad ko. I'm 58 years old, turning 59, and eventually magiging super ager ako, magiging lola ako. So napakaganda na ngayon palang alam natin na pwede pala tayong mag-set ng boundaries, na hindi pala tayo itinadhana na mag-alaga ng apo. Kasi all along, Mami, nasa isip ng mga hindi pa lola, tapos lola to be, na parang katungkulan natin na tayo ang mag-aalaga talaga ng mga magiging apo natin. Pero hindi po. Hindi po yun ang pagkakatawag sa atin. Sabi nga ni Mami, leave the parenting to the parents. Tapos tayo, taga-spoil from time to time ng mga apo. Mm-mm. And yun nga, in cases na talagang out of necessity, ay kailangan mong mag-bridge, no? O dapat po meron tayong time frame, no? Hindi yung Mm-mm. ikaw yung talagang sa'yo na lahat yan, di ba? Kasi you must understand you have your own life, no? Naalala ko pa to isang super agent na ito, no? Ito naman, meron siyang pension. Siyempre, no? Di ba, mga super hello, yung mga pensionado, no? Aba, pati pension niya ay napupunta dito sa anak. So, Mm-mm. paano na lang yung kanyang pangangailangan, di ba? So, mahirap din po na yun nga, all out tayo, no? Remember, our children must be raised towards independence. Sabi na galan. In Filipino, tayo pong mga parent, dapat ang ating mga anak, Correct. igagawin natin sila Correct. upang Mm-mm. maging malaya sa atin. Malaya sa atin at lumaya din tayo sa kanila, di ba? Kasi ang bigat po nun eh. Like yun, I was listening, no? Sabi niya, Mami, pati pension ko parang nauubos. Sabi ko, naku, wala, paano na yan? Buti wala ka pang maintenance, yung mga ganyan, ano? So, hindi po ito magandang uri ng relasyon. This is not itong pinag-uusapan natin na enhancing love really. And hindi lang yun, it's not part of God's plan. The design of Mm-mm. God is Oo. live as long as nag-asawa ka na, di ba? Mm-mm. So, it's our option. It's our Oo. option. No? Once in a Nakakatuwa, while, no? ayan. Habang nakikinig ako, iniisip ko yung parang apat na bagay dito, no, sa ating mga relationship, sa ating pagbibuild ng ating loving relationship with our adult children. Yung una ko naiisip nga yung scripture. Sinabi nga ng scripture na kapag nag-asawa na yung mga anak natin, they will live and cleave. Tapos naisip ko yung pangalawa, yung ating experience, no? Na akala natin sa mga nakikita natin ay tama lamang na mag-alaga nga ng mga apo. And then yung tradisyon nga, nakalakihan na rin pong tradisyon yan. But reason tells us na hindi po
tayo ganoon dapat mag-isip na we will just be tied with our adult children and we will be just identified with them, forgetting our own identity. As we would want them to be independent, independent din po tayo sa kanila kahit tayo mga tigulang na. Yes. And it's so happy to be independent from one another. Kasi Mm-mm. alam nyo, nai-imagine ko dito, yung parang pag hindi ka independent, parang kung kumilos siya ng ganyan, kasabay ka rin ng ganyan. Pero kung independent, you move this way, he moves that way, hindi mabigat. Kasi pag merong nakaganon, ang bigat umiikot di ba? Kasi nagdadalahan kayo. And I think yun nga yung kailangan natin po na tama-tama itong tip number 5, let's be flexible. Flexible na sabihin, ito na yung buhay natin. We need to set them free. Ha? And when they're set free, hindi tayo yung parang laging expecting, no? Na we still need to be part of them. Ayan, di ba? Okay, so punta naman tayo sa tip number 6. Ayan, tip number 6 says, parang game, ano yan, tip number 6. We have to set boundaries, especially when dealing with matters involving sons or daughters-in-law. Ala, ayan. Yung relasyon Yan na iniisip pinag-uusapan natin natin. na fini-favor ng ating mga anak ang kanilang mga spouse, no? Tapos parang pakiramdam natin, nawawala na yung pagmamahal nila sa atin bilang mga magulang. Correct. Oo. Well, to a certain extent, meron yan. No? Kasi ako, personally, nandoon ako sa ganyang stage, no? Like when I see my sons, parang ito yung treatment sa mga daughters-in-law ko. And then, parang hindi naman ako natrato ng ganyan. Di ba? So, it's natural to have that. But to have it deep in you and to put, alam na, yung dugtong-dugtong na sentimento, sentimenter de asukal, sabi nga nila, is not right. You may notice it, you may feel something na parang kaiba yun parang yun. So, hindi po ito dapat nating panatilihin. Now, what is the meaning of that boundary? No? Kasi minsan, meron tayong na-observe, no? Halimbawa, doon sa ating daughter or son-in-law, tapos medyo uusog kang ganyan. Yung kakausapin mo yung anak mo, di ba? Medyo ito po ay dapat may boundary. Kasi, it may create a different kind of image for us, no? And itong anak naman din natin may not have noticed something, pero tinaniman mo siya. Maganda kung maganda yung sasabihin mo, di ba? Oo, anak, alam mo, napapansin ko yung asawa mo. Ang sipag-sipag, Ang sipag-sipag niya. Nakakatuwa. Tapos ang silbi-silbi sa'yo, di ba? parang naalala ko Maganda na. yan. Maganda yan, Mami. Gusto ko yan sa mga, syempre, no, bilang mga in-laws din tayo. So, magandang tip yan para ma-encourage yung anak natin. At the same time, pati yung daughter-in-law natin na e-encourage. Hindi niya tuloy iisipin si mother-in-law na kalaban niya din o Yes, karibal oo, sa yes. pagmamahal ng kanyang asawa. Yung mga spouses, yung mga anak nating lalaki o anak nating babae, should know how to deal with both parents and their spouse. And the in-law and us as super agers na either mother-in-law or father-in-law should also be encouraging our children to appreciate their spouse. Na sabi ni mami ko, ganito ka daw. Parang pinopromote niya si mami niya sa kanyang spouse, di ba? Ay, napansin niya, napakaganda daw lagi ng ating Oo, oo, oo. kusina, ang linis, o di ba, yung mga ganung bagay. So, Mm, mas ma-reinforce, mas mapagtitibay po natin ang mm. kanilang mga relasyon sa isa't isa Correct, rather than mami. yung ika nga ay yon dire-diretso ka, no? At ang nababantayan pa natin. Okay, ito rin kasi, yung sabi ko nga, naalala ko, no, like, yan, yung tatay ko, lagi niyang sinasabihan ako na, naku anak, alam mo, ang bait-bait niyang tawag nga niya sa asawa ko, si Tulumi. Sabi ko, tay ka talaga, bakit Tulumi? Kasi sabi niya, ang bait-bait, sabi niya ganyan. Lahat ng silbi sa'yo, nakikita ko, ginagawa niya. So, yung mga ganong comments, di ba? Na maparinig sa atin. At tayo din naman will also, being the child na nakarinig nito from our parent, will also be happier, di ba?
na nakikita pala ng parent at nasasayahan sila na ito yung ating kinalalagyan. O, di ba, no? Mm-mm. Yes. Mm-mm. Yes, and so let's be conscious also na things na nakikita natin sa ating mga daughter-in-law, son-in-law, ay let's be very, very conscious na ang kukunin mo, di ba? Parang, wag mo nang papansinin yung mga hindi magaganda, but focus on things that you think will create, no? Something harmonious sa kanila, something Mhm. na ma-boost yung kanyang ano, di ba? Yung kanyang moral, di ba? Ganon. Para ikaw ay maging instrument, di ba? Of harmony sa kanilang Yes. relasyon, o, di Maganda ba? yan. Something also to add to that, yung nabibigyan natin ng importance tuloy yung ating in-law, no? Tayo bilang mga Mm. parents-in-law, bilang mga mother-in-law, minsan kasi mas comfortable tayong kinakausap natin yung mga anak natin sa lahat ng bagay. Pero yung nakalakihan ko sa amin, no, ang nakikita ko sa amin, mas kinakausap ng mga lola ko yung in-law nila kesa sa anak nila. Kung may kailangan, kung may gustong itanong, in fact, kung may need talaga, instead na sabihan nila yung anak nila, sinasabihan nila yung daughter-in-law nila as a sign of respect doon sa daughter-in-law. At dahil doon, supported ni daughter-in-law si husband kung may kailangan mang ibigay kay nanay o kay tatay kasi siya yung unang kinausap. Ganun po Yes, yung oo. nakikita kong medyo effective din. Yeah. Gusto kong dugtungan yung sinasabi mo, no, in terms of boundaries. Of course, may mga times po na meron tayong needs, di ba? So let us always respect the relationship nitong mag-asawa, Mag-asawa. di ba? Na parang let's encourage our own child na huwag mo ililihim yan sa asawa mo. Sige, Tama. sabihin mo sa asawa Mm-mm. mo. Parang, bawa, meron tayong need na kahit ano, no? Maganda nga yung sinabi mo inikot mo dun sa in-law, di ba? Mm. Sa in-law. And then, si in-law, siya yung kakausap sa anak mo. Kasi, Mm-mm. pag si anak mo, parang, of course, anak mo yan, mas mabilis mong kausapin. But when you know, make a turn around at nung ka pumunta Mm-mm. kang in-law, it will boost her moral. Actually, Oo. It will make her realize na, uy, nire-respeto pala correct, ako ni Mami. Bibianan. Di ba? Yung Yes. gano'n. Yes. And especially ito, no, yan, ang isang katotohanan, no, may mga, although ngayon, ang dami ng mga babae na, alam mo na, mas malaki pa nga daw kita kaysa sa mga lalaking maraming babae ngayon. Oo. Na sometimes, yung anak natin ay yun, malaking kita, no, tapos yung asawa, hindi naman. At alam naman natin, minsan, off and on pa trabaho. So parang let's not discount the fact na doon ka pa rin dumaan kay manugang kahit na yun yung kanyang kondisyon. Para alam niya na nire-respeto mo siya. Hindi yung may feeling tayo na, ano ko man, mas malaking kita dito ha. Ang anak ko nagsasampa ng pera dito. So, ayun pangangailangan ko sa pera, dapat doon ko sa kanya sasabihin. So, yun yung mga dapat iingatan po natin. Wow, nakatalaga naman. Love month, love relationship Oo, with no? Ang our dami. adult children. Yes. Ayan. Okay, let's Correct. go to Ang number daming pwedeng i-consider. 7, our 7. last tip, okay? Yes. Our tip number 7 po ay we have to give priority to personal development. Ayan, yung sinasabi pa kanina nung una ni Mami, no? And engagement. Ano Yes. ba yung dapat natin gawin for our own improvement? Di po ba? Mm-mm-mm. Yes, so yan yung kanina medyo nabanggit natin ng Opo. pahapyaw na Mm-mm. mahalaga po kaya natin naiingatan yung mga boundaries na to, kaya tayo ay namamanage ang ating emotion, kaya tayo hindi masyadong bantay ng bantay sa mga anak natin because we are busy ourselves. Exactly. Our own matter in life. O, di ba? Kasi pag wala, pala nakatingin. Lagi ka doon nakatingin. Kasi Kaya wala nga. kang kabisi-bisihan, di ba? So, the tip number 5, number 7 natin or the last tip natin ay let's have our own personal life. Get engaged, di ba?
and our own personal development, no? Ano ba ang mga personal development natin? I think in the past nagsabi tayo, di ba? Get a hobby, Yung mga learn hobby new natin. things, di ba? Mm-mm. O learn new things at kung ano-ano pa. Kaya yun natutuwa ako talaga sa mga open doors ni Lord na even at this age, ang dami kong mga, ayan, bumubukas ng mga doors, no? And itong mga bumubukas ng mga doors na to are, number one, new things, no? Number two, ito yung mga things na hindi makapagpupurol sa utak ko. Kasi ano siya parang I have to use my mind more and more. I have to be in practice of critical thinking, higher order thinking. O, di ba? So, yun yung sinasabi natin. So, let's not get stagnated. No? Ano yun? Oo, di ba? No? Stagnant. Ano ba Tama. stagnant? So, Sige nga, mm-mm. pakilarawan nga ang isang kanal or isang daluyan ng tubig na stagnant. Anong nangyayari doon? Nilalamok. Pinamamahayan ng dengue lamok. At Nagiging ano siya, mabaho. lumot. Lumot. Yes, nagiging mabaho. Mm-mm. Mm-mm. Di Yes. ba? Oh, but if we are flowing, di ba? We are always on the go. Uh, parang get ourselves engaged in so many things. Ayun, tuloy-tuloy tayo. We become Exactly. inspired, no? We become restless for passion. Di ba? Yung parang gano'n. Hindi yung restless na wala kang magagawa or anxious ka. But you become restless kapag wala kang nagagawa for yung passionate ka about it. O, di ba? Yung mga Your ganong bagay. development, your own development. That's very true. Iniisip ko nga, as I am getting there, Mm-mm. retiring, nag-retire ako, no? Retiring nga lang. Pero parang I've never been busier in my life, no? Than now. Parang kung kailan ako hindi nagtatrabahong full-time na 8 to 5, confined sa office, mas dumadami yung mga ginagawa. And part of my personal development is going back to school. Nagbibilang ako, sabi ko, naku, gagraduate pala ako, senior citizen ako, imagine. Parang iniisip ko, dapat pala noon pa ako nag-aral, pero siguro walang opportunity. Kaya kahit matanda na ako, yung mga kaklase ko, one-third lang ng edad ko. At minsan nagtataka ako bakit ang bilis nilang naiintindihan yung pinag-aaralan ako, nag-struggle. Pero natutuwa pa rin ako dahil merong development. Merong, yon Yes. yung personal development na kinapupuntahan as we grow older. Yes, and today, alam niyo po ba, yung tinatawag nating learning, ay hindi na ito yung, yan, kamukha mo, ikaw talagang nag-enroll ka, nagpapakadalubhasa ka, no? For a certain degree, diploma, magsuot ng toga, o di ba? Oo, However, today, ay naku, we have the Google University open to us, di ba? Na mga kung ano-anong bagay, di ba? correct. naalala ko itong aking asawa, no, na nagre-research siya, no? At 73, kung ano yung mga pinag-aaralan niya dyan. Tapos, minsan lilipat pa yan dun sa Smart TV kasi para makita niya yung mga gusto niyang makita sa YouTube. Tapos, ano pa yun, kung todo, pipicture ang pang ganyan. Ano, sabi, oh, ginagawa mo, pipicture ang screen. Hindi, sabi niya, mamaya, evaluate ko yan kasi ang bilis-bilis. Ano sa magagamit? Kumukuha ko ng mga bagong design techniques. Bagong design, bagong design techniques, ano? Tapos sabi niya, ano ba yung mga sinasabi mong AI na parang ang bilis-bilis na mga makakakuha ka? Meron din kaya yan sa mga design? Sige, sabi ko, titingnan natin, titingnan natin. So, ito po yung ibig sabihin ngayon ng ating mga learning. Correct. This is so exciting. Nakakatuwa itong number 7 natin to. Tama si Mami na kunyari may ibang mga nag-aaral doon sa traditional nga, no? Sa traditional na paaralan. Yung merong specific classes, tapos talagang uupuan mo ng matagal. Meron din hong available. Sabi mo nga sa Google, no? Merong mga program ngayon. Kahapon galing ako sa isang paaralan, no? Sa isang university. Nagbigay siya ng, yung isang teacher po ay nagbigay ng link sa akin. Nung binuksan ko yung link, merong mga classes na pwede kong i-attend ng 1 hour lang. Pagkatapos nun, meron na akong diploma.
Meron akong certificate. So sabi ko, ang dami-dami palang pwedeng aralin. Nandito ka lang Yes. sa bahay. Yung isang tiningnan ko kahapon, 25 minutes. Pag natapos ko yon, ay meron na rin akong certificate na nakapag-attend doon. So mga Yes. ka-super agers, wag ho nating isipin na nakatali na lang tayo sa bahay, wala na tayong pwedeng gawin. But we can have a lot of personal development na maaari po tayong mag-grow as we are here nearing our final retirement in the Lord. Yes, and yung sinabi mo na yung online na yan, meron din po ngayon at ang dami niya mga online, pwede pang sa abroad. Yung 4-year course pa din na yun. Bawa, hindi tayo nakatapos ng kolehiyo, pero ito naka-online na po, makakatapos tayo ng college degree. O di ba, naka-online. Locally, meron din tayo dyan, Open University natin, o di ba? It all depends sa atin pong bukas na pag-iisip. Ayan. Okay, so before we go into the summary of our presentation, our sharing ngayong hapon, ngayong gabi, ano man pong oras dyan sa inyong lugar, baka umaga, ay pagbigyan muna natin si Heartbeat Mamshi, si Mamshi Weng Del Rosario para sa kanyang Heartbeat portion. Heartbeats. Heartbeats. A heart that believes in the Spirit. Purihin ng Diyos sa panibagong araw na ipinagkaloob sa atin. Ang daming paghahanda ang ginagawa kapag ang isang ina ay nagdadalang tao, lalo na kung unang pagbubuntis ito. Kahit di pa alam ang gender ni baby, naku, excited nang ibili ng gamit. Ganyan din tayo pinaghandaan ang ating ina noon. Ngayong sila ay matatanda na, ano naman kaya ang paghahandang ating ginagawa para sa kanila? Una ay ang paghahanda ng ating sarili. Dapat handa tayo sa ating emosyon at maging sa pisikal nating kondisyon. Kung kailangan nating pag-aralan ang basic caregiving course, gawin po natin ito upang maalagaan sila ng wasto. Alamin ang kanilang pangangailangan. Ano ba ang kondisyon ng kanilang kalusugan? Kailangan ba silang ipa-check up? Unawain ang mga pagbabago sa kanilang pag-uugali. Kung minsan ay iritable, baka dahil sa hindi magandang nararamdaman ng katawan. Isa lang alang din ang safety nila sa loob ng tahanan. Maaaring maglagay ng grab bar o hawakan sa ating bathroom at gumamit din ng rubber mat upang hindi sila madulas. Magbaon din ng mahabang pasensya para sa kanila. Tanggapin natin na hindi talaga madali ang pag-aaruga kung nasa ganitong sitwasyon na sila. Iba't iba man ang kanilang health condition, pero dapat tayo ay pare-pareho ng tugon. Bigyan ng mahabang pag-unawa, tamang pag-aaruga at pagmamahal. Sabi nga sa isang quote, "To care for those who once cared for us is one of the highest honors." Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. Tayo po ay manalangin. Father in Heaven, maraming salamat po Panginoon sa buhay ng aming mga magulang na siyang unang nag-aruga sa amin. Ngayon po ay hinihiling ko na bigyan niyo po ang bawat isa sa amin ng tunay na pag-aaruga sa kanila. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mabigyan sila ng tamang pag-aalaga habang sila ay nabubuhay. Maraming salamat din po, Panginoon, sa programang Moms at Heart na patuloy niyong ginagamit upang maka-inspire at maka-encourage sa mga tagapakinig nito. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yan, thank you. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Shi Weng. At ayan, belated happy birthday. Nag-celebrate ng kanyang kaarawan si Ma'am Shi Weng. Ayan, umidad na naman. So, salamat sa iyo, pero hindi pa po tayo magtatapos kahit tayo nag-closing prayer na because we want to wrap up, no? At para magbigay diin sa ating memory natin. So, salitan kami ni Ma'am Shi Tin before she gives her final reminder. Okay, tip number 1, Ma'am Shi Tin. For our tip number 1 na atin pong dapat tatandaan, we always have to check our confidence. Check being confident.
para po ma-avoid natin yung pag-exert ng influence or mga demands sa ating mga anak na nagbibigay ng parang insecurity sa atin. Mhm. And then tip number 2 is watch out, no? Huwag tayong observe sa kanila. Para natin ma-avoid yung sometimes we give comments na hindi naman kailangan. Okay, number 3. Eto, gustong-gusto ko ito. Parang kinakailangan matandaan natin ito. Magbigay lamang po tayo ng advice only when asked. Pag tinanong lamang, doon natin sabihin ang ating mga opinion sa ating mga anak. Yes, when asked. And syempre, dahil hindi ka ina-ask, huwag kang maging emotional. That's tip number 4. Yung manage your emotions. Diba? Pigilan natin yung mga kung ano-anong damdamin natin to avoid personalan. Wala pong personalan. Sabi nga, okay, tip number 5. Tip number 5, actually bata pa lang ako, ito na yung bilin sa akin ng nanay ko, pero applicable din pala ito sa atin bilang mga adult na ang ating mga anak, no? Be flexible and let go of our adult children. Avoid tagging along and joining in their affairs unless invited. Pag hindi tayo sinabihan, okay lang, let them be. At because of that, tip number 6, mahalaga po, we set boundaries. Yan, boundaries lalo na po when we are dealing sa ating pong mga in-laws, whether son-in-law, daughter-in-law. Ayan. And of course, tip number 7, at pagkabigkas mo niyan ay magsabi ka na ng iyong final reminder. Tip number 7, give priority to personal development and engagement. Gawa din po tayo ng sarili nating mga activities para hindi lamang po tayo nakafocus sa ating mga anak. At sa ating pong tip naman, bilang mga magulang, tatandaan po natin, no, regardless of the age of our children, the bond between a parent and a child is unbreakable, growing stronger with time and distance. Wow, growing stronger. Yan, growing stronger ang ating relationship. So, ingatan natin yung tinatawag nating love relationship with our adult children. Thank you so much, Ma'am Sitin. Bye-bye. Yan, ang bilis ng panahon, ang bilis ng oras, lalo na nga po sa ating mga super agers na, wow, 60 years old na pala ako, wow, 70 na pala ako, or more pa sa ating po mga edad. Parang looking back, parang di natin na-imagine, ano po? But that's life. So marami po salamat sa inyong mga nakasama natin dito nga po sa huntahan doon sa ating po mga super agers. Sana nga po tayo ay nakapulot ng mga bagay-bagay patungkol sa how to harness, how to be stronger sa ating pong relationship, love relationship with our adult children. Kayo po ba ay nakinig sa mga tips na yan? Sa pamamagitan ng ating pong 702 DZAS AM1. O di kaya naman po ay baka na-view nyo ang aming mga looks, no? At ang aming pong mga kung ano-anong mga gestures pa po ba, smiles, ano? Salamat po doon sa mga nag-view over FEBC Radio TV. At ang lahat ng yan, dahil tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Patuloy lamang po tayo, no? Ano man po ang ating edad, na ilagak ang ating pong mga pusong ina sa kamay ng ating Panginoon upang ito nga po ay kanyang pupugin. Mami Bessie Rios po, isang magandang buhay sa bawat isa, lalo na nga po sa mga gaya ko na super ager. Ibang klaseng magmahal. Ang aga mo namang gumising, di ang uubos ang sinaing at sa pagtulog nahuhuli ka sa